Ikaw ba? Si Kuya Xing. Kani-kanina lang ang mga tirang pagkain mula sa sekta ay itinapon sa labas. Si Aoki, bilisan mong kumain. Kapag lumaki ka na, mapoprotektahan mo na si ate. Sa oras na yon, hindi na natin kailangang magsilbi bilang katulong sa sekta. Mabuti na rin ito. Hindi na niya kailangang magdusa pa. Hindi maganda ang kapalaran ng ate mo. Bumagsak siya sa pagsusuri ng spiritual root. Tadhana niya ang mamatay sa pagod sa silid ng alchemy. Kunin mo na ang mga lingshi at umuwi ka na. Kapag namatay ang isang katulong, nagbabayad ang pamilya ng amo ng 10 buwan. Iyan ang patakarang itinakda ng sekta. Bulag na bata. 4 na mababang uri ng lingshi lang ito. Kunin mo kung gusto mo, kung hindi, huwag. Layas. Huwag mong dumiha ang teritoryo ng sekta. Ang mga lingshi na ito ang huling dignidad ng aking ate. Ibigay mo sa akin ang nararapat. Umalis ka rito. Ang mga lingshi na ito ay kapalit ng buhay ng aking ate. Dapat mo itong ibigay. Zhao Ding, hindi ba't isang hamak na katulong lang ang namatay? Hindi pa ba ito naayos ng malinis? Ito na. Buwisit talaga. Namatay lang ang isang mababang katulong, kailangan ko pang maglabas ng lingshi. Opo, Young Master Yuanling. Tatapusin ko na po ito agad. Hayaan mo na. Ang tagapagmana na hinahanap ko ng daan-daang taon ay isa palang munting bulag. Bulag na bata, matigas na ang katawan nito. Umalis ka na agad. Huwag kang mamatay sa tindahan ko at sirain ang kirito. Naparito ako para kumuha ng gamot para sa aking ina. Naghihintay pa ang aking ina sa bahay. Maghintay ka rito. Winasak lang naman ang sekta, pero ang state preceptor ng imperyong immortal na ito ay personal pang pumunta rito. Nagpupugay po, senior. Si Aoki. Nandito ka na. Nasaan ang ate mo? Si ate. Patay na po. Nagbayad ang sekta ng kangunang isang mababang uri ng lingshi bilang kabayaran. Nakuha ko na po ang lahat ng pera. Para magamot ang pinsala sa mga meridyan ni ina. Ipagluluto ko po ng espiritual na gamot si ina. Hindi gutom si ina, kumain ka na. Buong araw kang nalamigan sa labas. Ina. Sabi ni ina, kapag namatay ang isang tao, ang kaluluwa niya ay tatangayin kasabay ng pagpatak ng nyebe. Kung ganoon, siya ba? Ay makikita pa ako. Eki, dahan-dahan ka lang. Kapag nadapa ka, papagalitan ka na naman ni ina. Hindi ako mahahabol ni ate. Kayong dalawa, huwag ninyong tapakan ang mga pinatutuyong halamang gamot. Eki, amuin mo ito, napakabango. Sabi ni ina, isa itong espiritual na krisantemo.
Sa hinaharap kapag gumaling na ang mga mata mo, makikita mo na kung ano ang hitsura nito. Paano kung hindi ko na ito makita habang buhay? Kung ganoon, si ate ang magsisilbing mga mata mo. Ate, ina. Hindi ko na talaga kayo nakikita ngayon. Kayo rin ba? Ay hindi na ako nakikita. Bakit ikaw na naman? Ang murang kabaong noong nakaraan. Ibinigay ko sa iyo sa presyong puhunan lang. Wala akong siningil na kahit isang sentimo na labis. Ako. Ang aking ina. Ang ina mo. Ano nang nangyari sa ina mo? Pumanaw na rin po siya. Tiyo. Maaari niyo po ba akong tulungang buhatin siya? Hindi ko po siya kayang buhatin. Nakahiga pa rin po siya sa loob ng bahay. Ako. Wala na po akong lakas. Magpainit ka muna. Inumin mo muna itong tubig. Pupunta na ako roon. Tutulungan kitang asikasuhin ang lahat. Mayroon pa bang ibang mag-aalaga sa'yo? Mula ngayon, magtrabaho ka na lang sa akin bilang katulong. Kaya naman kitang pakainin ng sapat. Kahit papaano. Ito ang itinakda ng tadhana. Kahit na narito ang isang tulad ko, hindi ko pa rin mababago ang itinakda ng langit. Ngunit kung hahayaan ko lang siya at hindi ililigtas, anong klaseng daw ang aking sinasanay? Anong klaseng immortal ang aking kahihinatnan? Bata, nais mo bang sumama sa akin? Kung mula ngayon ako na ang magiging lolo mo, makakakain po ba ako ng busog? Ina. Eik. Aalis na po si Ki. Ibinabaon ko ang mga naipon kong espiritual na bato sa tabi ng inyong libingan. Ina, kung ano man ang nais mong kainin, ipaalam mo lang sa panaginip ni Ki. At bibilhin niyo ni Ki para sa'yo. Ina. Babalik pa rin si Ki upang bisitahin kayo. Napakahirap buksan ang mata ng kaisipan. Sana ay magtagumpay ito ngayon. Mata ng langit. Bukas. Hindi ko akalaing isa itong empty spiritual root. Sa ganitong talento, 7 araw lang ang inabot para mabuksan ang mata ng langit. Maituturing na isang henyong minsan lang lumitaw sa loob ng 1,000 taon. Ganito pala ang pakiramdam na makitang muli ang liwanag ng araw. Lolo. Nakakakita na po ako. Sa hinaharap, kapag nagkaroon ka na ng divine sense, natural mo nang makikita ang makukulay na kulay ng mundo. Ngunit dahil kabubukas pa lang ng iyong mata ng kaisipan, huwag mo muna itong madalas gamitin. Ang labis na paggamit nito ay magpapahina sa iyong lakas, ki, at espiritu. Halika, halika. Lumapit ka rito, may inihanda si Lolo para sa'yo. Magbababad pa rin po ba ako ngayon? Hindi ito gamot na pambabad. Lolo. Hindi nyo naman po siguro ipapabuhat sa akin ang bagay na ito, di ba? Hay. Lolo, tumitimbang po ito ng hindi bababa sa 500 yen. Baka po mahirapan ang apo nyo. Ano naman kung 500 yen? Nasa ruro ka na ngayon ng body tempering. Hindi naman mabigat ang 500 yen. Mula sa araw na ito. Bubuhatin mo ang bagay na ito habang kumakain, natutulog at umaakyat baba sa bundok. Paano naman po kapag nagsasanay akong sumuntok? Hahaha. Siyempre, bubuhatin mo pa rin ito. Kahit sa pagtulog ay dapat mo itong pasanin. Makulit na bata. Para rin naman ito sa ikabubuti mo.
Bulag na walang silbi. Si Meng Wanshue ang napili kong maging asawa. Anong karapatan mong ihambing ang sarili mo sa akin? Li Guanqi. Hintayin mo ako ng 2 pang taon. Kahit ilang taon pa ang lumipas, pareho pa rin. Hindi mo pa rin ako matatalo. Gaudan, umuwi ka na at kakain na. Kuihua, nakabalik ka na pala. Chen, pasaway na bata ka. Bakit hindi ka pa bumalik ng mabilis? Li, ano po ba ito ngayon? May nilaga pa kayong inahing manok. Si Guanqi pala yan. Kumain ka na ba? Kukuha si Tianang para sayo. Ganoon pala ang hitsura ni Li. Hindi pa nga po ako kumakain. Matalas po kasi ang pangamoy ko, parang aso. Ayaw ko pong kainin ang niluto ni Lolo. Kaya sinundan ko ang amoy hanggang dito. Hahaha, ikaw talagang bata ka, huwag kang ang magbiro ng ganyan. Sakto, may natira pang kalahating palayok dito kay Tia. Ipaghahanda kita ng kanin. Dalhin mo ito pa uwi at saluhan mo ang lolo mo. Salamat po, Tia Li. Ang galing talagang magluto ni Tia Li. Sayang naman kung hindi ka magbubukas ng sarili mong kainan. Naku, ikaw talagang bata ka. Napakabulero mo talaga. Sandali lang. Li Guanqi, aso ka ba? Tuwing nagluluto kami ng masarap, laging sakto ang dating mo. Napakaganda mo pala talaga, Wanshue. Meng Wanshue. Sino kaya ang mapalad na makakatuluyan ng isang mabuting babaeng tulad mo balang araw? Bulag na pasaway. Teka. Nandyan na si Tito Meng. Huwag mo nang masyadong biruin si Wanshue. Malapit ka nang sumapit sa edad para sumali sa sekta. Pero hindi ka pa rin nagsiseryoso. Hehe. Opo. Bibilhan ko po ng alak si Tito Meng bukas. Lolo, nandito na po ako. Ang bango naman. Lolo, nandito na po ako. Ang luto talaga ng asawa ni Mang Meng ang pinakamasarap. Tapos na po akong kumain. Makikipaglaro na naman po ba kayo ng chess kay Mang Lu? Wala kang pakialam. Mag-ensayo ka na lang ng mabuti. Pupunta muna ako sa kabundukan. May hahanapin lang ako. Babalik ako pagkalipas ng 2 araw. Bukas, huwag mong kalimutang bumaba ng bundok para ibili ako ng alak. Mamang. Magkano po itong kakanin? Isang barya lang, Neng. Ang mura naman. Pabili po ng 3. Ay, hindi. 4 na lang po. Kapag naamoy ito ng matalas niyang ilong, tiyak na magrereklamo yon. Na hindi ko siya binilhan. Huwag ninyong tapakan. Ito. Bagong gawa po ang mga ito. Matandang hukluban. Gusto mo pang magtinda ng hindi nagbabayad? Hindi mo ba alam na ang buong lugar na ito ay binili na ng pamilyang Zhao? Gousan. Ang babaeng yon. Sundan mo. Huwag kayong mag-alala, young master. Ako na po ang bahala rito. Galingan mo ang pagtatrabaho. Layas. Anong tinitingin-tingin nyo? Umalis na kayo rito. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka nagbayad ng 3 tali ng barya kada buwan, wawasakin ko ang pwesto mo tuwing magtitinda ka. E ang mga Ginoo, hindi ba't 1 tali lang ng barya kada buwan noon? 1 tali. Paano naman kakain ang mga tauhan ko? Opo. Naiintindihan ko na po. Mabuti naman kung ganoon. Munting bulag. Matagal-tagal ka rin hindi napadpad dito. Mukhang lalong lumalago ang negosyo ninyo ngayon, Boss Zhao. At mukhang tumaba rin kayo ng husto. Hahaha. Gaya ng dati. 4 na banga ng alak na Osmanthus. Suki. 4 na banga ng alak na Osmanthus. Suki pa ang tawag mo sa akin. Bakit naman? Takot ka bang dinilutan ng tubig ng katulong ko?
Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi ko naman magagawa yon. Ako, si Zhao Dafu, sa pagnenegosyo ko. Katapatan lang ang pinanghahawakan ko. Biro lang naman yon. Hoy, matandang Zhao. Anong nangyari kay Uncle Xiao? Bakit sinira pa ang pwesto niya? Naku, huwag mo nang itanong. Nitong mga nakaraang araw, ang 3 kalyeng ito ay binili lahat ng pamilyang Zhao. Ang masama pa, walang sinunod na patakaran ang pamilyang Zhao pagdating nila. Ang upa ay napakawalang kwenta. Higit pa sa doble ang itinaas. Ang mga tindahan sa mga kalyeng ito. Ngayon, iniisip naming lahat. Kung lilipat na ba kami ng lugar? Pamilyang Zhao. Napakalupit naman ng pamilyang Zhao na yan. Hindi ba sila natatakot na umalis kayo at lumipat ng tindahan sa ginagawa nilang yan? Ewan ko ba? Basta ako, naghahanda na akong lumipat. Mga walang hiya. Hindi naman bumaba ang kalidad mo. Pero nabawasan ang dami. Naku, wala rin naman akong magagawa, di ba? Matandang Zhao. Hindi ganyan magnegosyo. Palitan mo. Palitan ng ano? Palitan ng banga, ano pa ba? Siya nga pala, boss. Sa tingin ko noong nanonood ng gulo, ang batang babaeng nakaasul na palda ay mapapahamak din. Tumahimik ka. Huwag mong sabihin ang hindi dapat sabihin. Anong batang babaeng nakaasul na palda? Anong nangyari? Hindi maaari. Siguradong hindi siya. Kailan pa bumaba ng bundok si Wanshu? Nakita mo ba ng malinaw ang mukha niya? Gaano katangkad? Halos ganito katangkad. Medyo maganda siya. Hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. Saglit lang siyang dumaan. Naku. Matagal nang umalis ang batang babaeng yon. Baka nga nakaalis na siya ng baryo at pauwi na ngayon. Sa tingin ko hindi. Isang hamak na matunlang si Gausan. Tuta siya ng panganay na amo na yon. Malamang. Uncle Xiao. Ako po ito. Sili po ito. Tingnan niyo po. Ako. Mayroon bang batang babae rito kanina? Mas mababa ng kaunti sa akin. Na may suot na palda na may bordadong maliliit na puting bulaklak sa manggas. Na pumunta rito para bumili ng rice cake sa inyo. Tama. Mayroon nga pong ganoong batang babae. Bumili siya ng 4 na pirasong rice cake. Tanda ko pa ng malinaw na malinaw. Saan po nagpunta ang batang babaeng yon? Sa silangan ng bayan. Binibini. Bigyan. Bigyan mo naman ako ng makakain. Akin ang pilak na ito. Binibini, bigyan mo lang ako ng kahit anong makakain. Heto, para sa'yo ito. Ibibigay ko na sa'yo ang lahat ng pagkain ko. Bitawan mo ako. Aray, masakit. Ayoko nito, kunin mo na ito pabalik. Tanggapin mo na ito, dalaga. Inay, nasaan ka po? Ang hairpin na iyon ng pamilya natin ay inilaan para sa mapapangasawa ko. Inay, ito ba ang nahanap mong manugang para sa akin? Hinding-hindi ako. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ay. Bakit hindi? Hawak mo na nga ang tanda ng pamilya namin. Pumayag na ang dalagang ito sa kasunduan ng kasal sa pamilya namin. Tinatanggap pa nga niya gamit ang sarili niyang mga kamay ang aming pamana ng pamilya. At ngayon, gusto pa niyang umurong. Siya mismo ang pumayag. Bakit ngayon ay umaatras pa siya? Na, tingnan mo ang hairpin sa kamay niya. Mukhang napakamahal niyan. Tigil. Ang lakas ng loob mo. Dahil sinira mo ang hairpin. Ang hairpin na ito ay nagkakahalaga ng 300 tael ng pilak. Magbayad ka. O sumama ka sa akin para magpakasal. Managinip ka ng gising. Kahit na mauntog at mamatay ako rito ngayon. Hinding-hindi ako sasama sa'yo. Palaban din pala ang dalagang ito. Halika, mga kasama, dalhin niyo siya. Gusto mo pang tumakas? Kuya Gao, maayos ka lang ba? Bitawan. Papatayin kita. Kuya Gao. Hindi maaari. Kapag gumamit tayo ng patalim, hindi tayo makakapagpaliwanag sa senyorito. Walang hiyang babae. Humanda ka. Pagkatapos kang paglaruan ng senyorito,
Ako naman ang mag-asikaso sa iyo ng mabuti. Dalhin na yan. Tulungan niyo ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan niyo ako. Hindi ko sila kilala. Kasabwat nila ang matandang babaeng iyon. Binigyan ko siya ng pagkain. Pero ipinilit isiksik sa akin ng matandang iyon ang hairpin. Tulungan niyo ako. Saan galing ang pulubing ito? Layas. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Bahala na kung pagalitan ako ni Lolo pagkatapos nito. Wanshu. Ipikit mo ang mga mata mo. Huwag mong bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Lumpuhin niyo siya. Ayos na, tara na. Pinatay mo ang mga tao ko tapos gusto mo pang umalis. Habulin niyo sila. Ako, akala ko. Mabuti na lang at dumating ka. Mabuti na lang, aking maliit na bulad. Natatakot talaga ako. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito na ako, hindi ba? Huwag ka nang umiyak. Kailangan nating magmadali. Nagpakawala ng signal ang huling lalaki. Tiyak na may hahabol sa atin sa lalong madaling panahon. Halika. Bubuhatin kita. Mula ngayon, tumalikod ka sa akin at magbilang. Pagdating mo sa 500, tiyak na makakabalik na ako. Ikaw ang bulag na yon. Buhay ka pa pala. Akala ko noong 8 taon na ang nakalipas. Napatay ka na ng matinding nyebe. Gaya ng nangyari sa ate mo. Lahat kayo ay may walang halagang buhay. 17, 18 na, namamalimos ka pa rin ba para sa pagkain? Ano ang relasyon niya sa'yo? Magiging asawa ko. Mahirap lang ako ngayon. Pero mayroon akong 10 tali ng tansong barya. Ngayong araw, gagamitin ko rin ang 10 tali ng tansong barya. Para bilhin ang buhay mo. Kung sino ang makakapatay sa kanya. Gantimpalaan ko ng 100 tile ng ginto. Sampung tali. Bulag, hindi mo ako pwedeng patayin. Malapit ko nang subukan ang aking spiritual root. Ako ay magiging isang immortal. Basta huwag mo lang akong patayin. Bibigyan kita ng napakaraming pera. Bibigyan kita ng mga spirit stone. Ang walang kwenta mong buhay ay nagkakahalaga lamang ng 10 tali. Paglipad gamit ang espada. Isang cultivator sa Foundation Establishment Realm. Hampas lupa. Hindi mo ako kayang patayin.
Sa susunod nating pagkikita, titiyakin kong babalatan kita ng buhay. Immortal na Guru Zhao. Iligtas mo muna ako. Ang hampas lupang iyon. Hahanapin ko ulit at huhulihin. Bakit hindi ko napansin noon na napakagwapo pala niya? Lanan. Gising ka na pala. Bastos. Kung hindi dahil sa kanila, nakauwi na sana ako kanina pa. Ngayon alam mo na ang pagkakaiba ng totoong bastos sa nagpapanggap lang, di ba? Uminom ka muna ng kaunti, para mainitan ang katawan mo. Hindi kaya gusto mo akong painumin? At pagkatapos ay may gawin sa akin na kung ano-ano, di ba? Ano ba ang iniisip mo? Madalas akong mag-ensayo ng martial arts. Kaya mas malakas ang katawan ko. Kung hindi ka inom ng kaunti para mainitan. Sa ihip ng hangin buong gabi. Tiyak na magkakasakit ka. Uminom ka rin kung ganoon. Sige na, matandang Meng. Walang dapat ipag-alala. Na-stranded lang ang dalawang bata. Pabalik na rin sila sigurado. Kapag may ginawang masama ang batang iyon, papatayin ko talaga siya. Bakit niyo po ako pinigilang kumilos? Isang hamak na foundation establishment lang. Mas madali pa sa pagpisa ng isang langgam. Makikipaglaro muna ako ng chess kay matandang Lu. Darating siya para makipagkita sa akin. Katatapos mo lang kumain. Matandang Lu. Ito na ang huling beses na makikipaglaro ako sa'yo. Matandang Meng. At si Matandang Zhang sa kanlurang bahagi ng baryo. Kilala ko kung sino silang lahat. Ngunit ikaw lang ang tanging naiiba. 8 taon ko nang pinag-isipan pero hindi ko pa rin maintindihan. Sino ka ba talaga? Ano ang iyong pangalan? Ako. Isa lang akong matandang umaasa sa pagkain sa baryo. At naghihintay na lang mamatay ng nag-iisa. Ang pangalan ko, Lu Qiancheng. Kahit sino ka pa. At kahit gaano pa kalapastangan sa Heavenly Dao ang pangalan mo. Basta't narito ako. Hindi mo pwedeng saktan ang apo ko. At hindi mo rin kaya. Kung kaya ko o hindi, kailangan ko munang subukan, di ba? Gawin na natin ngayon. Baka maging masyadong abala ako bukas. At hindi na ako umabot. Matandang Meng. Pinapayuhan kitang tingnan ang larong ito ng ajedrez. Mukhang ang matandang si Su ngayon ay gustong makipagtapatan na sa atin. Paano naman ang matandang Lu na yon? Nakita na ang lahat. At ano naman kung nakita ko? At ano naman kung hindi? Kayong mga matatandang hindi mamatay-matay. Wala talagang silbi kahit kausapin ko kayo ng maayos, ano? Pakiusap maging mapagpaumanhin po kayo. Aalis na ako agad sa teritoryo ng Daxia. Ganyan nga. Makatuwiran naman akong tao. Gusto kong kumbinsihin ang mga tao sa pamamagitan ng kabutihan. At pinakaayaw ko ang gumamit ng dahas. Paano naman si Lu Qiancheng? Pinatay ko na. Walang magagawa. Ayaw niyang makinig sa katwiran ko. Ikaw naman. Gumugol ng malaking lakas para hulaan ang sikreto ng langit. At naghintay sa akin dito ng mas maaga ng 15 taon. Ang desisyon mo. Ano ito? Sumusuko na ako.
Pagkatapos ng lahat, nandito pa si Wanshu. Gusto ko rin naman ang batang si Guanqi. Hindi na ako makikialam. Pero gusto ko lang itanong. Ano ba talaga ang bagay na yon? Hayaan na nga. Hindi ko na ito ipaglalaban. Sa susunod na mga araw, aalis na ang pamilya ko rito. Hindi kaya natatakot ka na ang apo ko? Ay itanan ng anak mong babae. Kahit paano, mahihirapan na silang magkita muli sa buhay na ito. Ngayong araw, hindi ko na ito pakikialaman, tatanggapin ko na ang pagkatalo. Hahaha. Si Zhang Qixuan ng Xuanmen Realm. Ang Panginoon ng Shenbao Realm na si Meng Jiangchu. Alam niyo talaga kung paano sumabay sa agos. Malapit na. Ang natitirang landas ay kailangan ng lakarin ng pasaway na batang ito ng mag-isa. Kung ayaw mong uminom, huwag. Bakit mo pa itinapon? Napakasayang mo talaga. Hindi masarap ang alak na ito. Kagabi. Kaunti na lang talaga. Lolo. Sa pagbaba ko po ng bundok sa pagkakataong ito, nakapatay po ako ng tao. Mabuti naman, lumaban ka kung kailangan lumaban. At pumatay kung kailangan pumatay. Ngunit dapat ay may sapat na dahilan. Ang pagpatay ay dapat may katwiran. Isang bagay na makakakumbinsi sa sarili mong konsensya. Huwag na huwag kang papatay ng walang kasalanan. Opo. Lolo. Halika na. Pumunta tayo sa likod bahay. Ito na ang huling pagkakataon. Magtiis ka muna ng kaunti. Sige na po, Lolo, simulan nyo na. Hindi naman po ito ang unang pagkakataon. Kaya ko po itong tiisin. Pasaway na bata. Sa wakas, nagtagumpay din. Hindi ka man lang ba natakot na baka ipahamak kita? Kung gusto niyo po akong ipahamak, Lolo. Sana ay hindi kayo araw-araw na pumupunta sa bundok para maghanap ng mga mahiwagang halaman para sa akin sa loob ng maraming taon. Sana hinayaan niyo na lang akong mamatay sa ginaw sa 8 taon na ang nakalipas. Lolo. Ilan, bakit? Kayo po ba ay naghahanda ng umalis? Magkikita pa po ba tayo sa hinaharap? Depende yan kung gaano kabilis ang iyong pagsasanay. Mahaba ang landas ng kultibasyon. Kaya dapat kang mag-ingat sa mga taong walang kaugnayan sa iyo ngunit napakabait sa iyo ng labis. Ang ilang matatandang halimaw na nag-cultivate ng libo-libong taon na wala ng pag-asang mag-breakthrough ay mag-iisip ng masasamang paraan upang agawin ang iyong katawan. Naintindihan ko po, Lolo. Ang pag-alis ko ngayon ay dahil sa matinding pangangailangan. Puno ito ng panganib. Hindi kita maaaring isama sa aking pag-alis. Pagkatapos ng bukas, maaari ka nang bumaba ng bundok. Ang kabaong ng espada na ito ang pinakamahalagang regalo ko sa iyo. Tandaan mo, huwag na huwag mong iwan ang kabaong ng espada. Dapat mo itong protektahan ng mabuti. Kasing bigat ito ng haliging bato noon. Kaya pala ginawa natin yon para sa bagay na ito. Lolo. 6 na putahe lang talaga. Wala man lang bang kahit isang mainit na ulam? Lolo. Ano po ito? Painumin niyo po ba ako ng alak? Bukas ay bababa ka na ng bundok. Kung hindi ka marunong uminom ng alak, paano ka makakayanan sa labas? Dahan-dahan lang, bata. Sino ba ang umiinom ng ganyan? Ang masarap na alak na ito ay hinayaan mong inumin na parang isang mandirigma ng Jianghu. Hindi ko rin nakalaing ganito katapang ang bagay na ito. Lolo. Pagkatapos kong bumaba ng bundok, ano po ang gagawin ko? Ikaw, bata, sa ngayon ay nasa rurok na ng body tempering. Ang susunod na hakbang ay ang pagpasok ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa iyong katawan upang maabot ang ki-refining realm. Sa oras na yon, kasabay ng iyong mata ng isip, ay hindi na ito magiging iba sa normal na mga mata. Sa edad mo ngayon, ito ang tamang panahon para sumali sa isang sekta. Oras na para bumaba ka ng bundok. Walang bilang ang mga sekta sa mundo. Hindi lang sa buong teritoryo ng Daxia, kundi maging sa kontinente ng Kinyon. Maraming malalakas na sekta ang nakatayo roon. Kung ganoon, sa aling sekta po ako dapat sumali? Sekta ng Daxia Sword. Huwag mo nang pag-isipan pa. Hindi ito isang malaking kapangyarihan.
Ngunit ito ay isang sekta na may napakatapat at marangal na reputasyon. Ano ba ang masarap sa inuming ito? Kung masarap ba ang alak o hindi? Malalaman mo rin balang araw. Batang lalaki. Lolo. Dapat naman ay binigyan niyo ako ng kahit kaunting pera para sa paglalakbay. Grabe naman. Mas mabilis pa sa akin tumakbo si Tio Meng. Ang mga nais sumali sa sekta ay dapat umakyat sa hagdan ng langit ng mag-isa. Ipinagbabawal ang paggamit ng anumang panlabas na kagamitan. Sino ang taong iyon? Dala-dala ang ganoong kalaking kabaong pero napakatatag pa rin niya. Hindi biro ang pangangatawan ng taong iyon. Sa ganyang pangangatawan, malamang ay nasa rurok na siya ng body tempering. Senior, ano po ang nangyari kanina? Haha, huwag kang matakot, bata. Isa lamang iyong talisman para sa oras. Sige na, lumakad ka na. Magmadali ka. Mas mabuti kung mas maaga kang makakarating sa itaas. Salamat po, tagapamahala. Mauuna na po akong umakyat. Ang pangangatawan na yon, gusto ko sana siyang paalalahanan. Naibaba muna ang dala niya sa likod bago umakyat. 4 na oras. Hindi mo makikita ang dulo ng mga hagdanang ito sa isang tingin lang. Mayroon itong hindi bababa sa ilang libong baitang. Hindi madaling akyatin ito habang may pasan na mabigat. Napakadaming tao naman dito. Mukhang ang pagsali sa sekta ay hindi ganoon kadali tulad ng iniisip ko. Nabalitaan kong nag-recruit ng mga alagad ang sekta ng Daxia Sword noong nakaraang taon. Higit sa 18,000 tao ang pumunta sa paanan ng bundok. Sa huli, ang mga talagang nakapanatili ay halos lampas 100 lang. Mukhang hindi naman siya isang taong nasa realm ng pagpapalakas ng katawan. Bakit napakabilis niya? Mantra ng Qinfeng. Grabe naman. Kapatid, napakalakas talaga ng pangangatawan mo. Sobra ka namang pumuri, kapatid. Hindi ka rin naman masama. Hinabol kita sa buong daan pero hindi kita naabutan. Ang galing mo talaga. Magpakilala muna tayo. Ako si Lindong. Isang bulad. Liguanqi. Tinatawag nila akong Dongzi. Pwede mo rin akong tawaging ganyan simula ngayon. Tara na. Sa tingin ko, malapit nang matapos ang oras. Pamilyar ka ba sa sekta ng Daxia Sword? Nagsimula akong mag-ensayo ng martial arts sa paanan ng bundok mula noong 5 taong gulang ako. Ang makapasok sa sekta ng Daxia Sword ang pangarap ko sa buong buhay ko. Siyempre, kabisadong-kabisado ko ito. Kung papalarin akong makarating sa realm ng pagbuo ng pundasyon. Lumipad gamit ang espada. At pumatay ng mga demonyo. Napakasaya siguro nyon. Magandang araw sa inyong dalawa, mga kapatid. Ako si Li Sheng'an. Lihim akong nagtago ng ilang hita ng manok. Gusto niyo bang kumain kasama ko? Inilagay ko ito sa loob ng aking damit. Nakabalot naman ito sa papel na may langis. Siguradong walang amoy ng pawis. Ako si Lindong. At ang kapatid namang ito ay si Liguanqi. Sa bagay, nakakapagod talagang umakyat sa mga hagdanang ito. Nagugutom na nga talaga ako. Nga. Noong nakaraang taon, wala naman akong narinig na kailangan pang umakyat ng hagdan. Pwede namang magbayad na lang ng pilak para magpabuhat paakyat. Ang eldest senior brother ng outer sect ng Tianjin Peak, si Zuzai. At si eldest senior sister Jiangsu. Sila ba mismong dalawa ang susundo sa atin? Tapos na ang oras.
Ang mga hindi nakarating sa tuktok ng hagdan ay maaari nang umuwi. Ang mga naubos na ang talisman sa dibdib, mangyaring lumabas sa linya. Ang mga hindi nakarating sa bundok sa itinakdang oras, mangyaring lumabas din sa linya. Napakaswerte ko talaga. Kaunti na lang sana. Alam ng langit kung gaano ako nahirapan. Kapatid, mukhang hindi ka naman kapos sa pera. Bakit hindi ka kumuha ng ilang talisman o kung ano paman? Hindi naman ganoon kadali iyon. Panoorin niyo ito. Ang mga nandaraya lumabas sa linya. Uminom lang naman ako ng kaunting Hoxo powder para mapalakas ang aking ki at dugo. Nasa rurok na ako ng realm ng pagpapalakas ng katawan. Bakit niyo alisin ang karapatan ko? Gusto mo ba? Nabigyan kita ng paliwanag. Hindi lang ako nasa rurok ng realm ng pagpapalakas ng katawan. Ipinasuri na rin ng ama ko ang aking spiritual root noon pa. Mayroon akong true spiritual root na may elementong kahoy at apoy. Bakit kailangan kong ituring na kapantay ng mga basurang ito? Akala mo ba napakataas ng talento mo dahil lang mayroon kang elementong kahoy at apoy sa iyong spiritual root? At minamaliit mo na ang iba, ganoon ba? Tama, bakit hindi? Mayroon din ba sa inyo na nag-isip ng ganyan? Mas wala pa nga kayong lakas ng loob kumpara sa kanya. Ano ang pangalan mo? Lu Hu. Ang mga nandaraya at mapagsamantala ay hindi tinatanggap sa sekta ng Daxia Sword. Bahala na kung sinong sekta ang gustong kumuha sa inyo. Kung wala nang iba pang tanong. Kahit nga bulag ay tinatanggap ng sekta ng Daxia Sword. Mas mabuti pang huwag na lang sumali sa sektang ito na matagal ng nalaos. Hindi ka ba kontento? Ipakita mo sa akin ang iyong spiritual talisman. Maaari ko bang makita ang iyong spiritual talisman? Hindi ka ba kontento? Paano naman ngayon? Huwag nang maraming salita. Layas. Isang alagad na may dual system true spiritual root ng wood at fire. Na basta na lang tinanggihan ng ganoon kadali. At saka, ang agwat sa pagitan ng mixed system true spiritual root at wood fire true spiritual root ay hindi lang basta maliit na bagay. Ito ay kabilang sa mutually generating spiritual root. Na ang bilis ng kultibasyon ay pumapangalawa lamang sa single system heavenly spiritual root. Taon-taon ay nararanasan natin ang ganitong bagay. Kaya naman, kahit kakaunti lang ang miyembro ng ating sekta ng Daxia Sword. Napakahigpit naman ng pagkakaisa sa loob ng sekta. Anong problema, Guanqi? Wala naman po. Pakiramdam ko lang po ay may nakatingin sa akin. Nakakakita ka ba? Hindi po. Talagang bulag po ako. Hindi ko rin alam kung ang aking 3-system mixed spiritual root ay makakapasa sa spiritual root test. Bakit? Mahirap ba? Wala ka ba talagang alam tungkol sa mga bagay na ito? Huwag mong isiping masyado itong magarbo. Sa araw ng malawakang pagtanggap ng mga alagad ng ilang sekta, maging ang sect master ay personal na dumadalo. Ang mga mahuhusay na talento sa kultibasyon na matutuklasan sa test na ito ay tiyak na pag-agawan ng mga nakatatandang elder. Maging ang ilang mga henyo ay direktang lalampas sa pagsasanay sa outer sect at agad na papasok sa inner sect. Kung makakapasok ka agad sa inner sect, ang mga mapagkukunan ay mas higit ng maraming beses kaysa sa pananatili sa outer sect. Ako ang law enforcement elder ng sekta. Ang aking pangalan ay Kinsian. Ngayon, magsisimula na ang spiritual root test. Bone age, 13 taong gulang. Goldwater true spiritual root. Itatalaga sa Tianxi Peak. Simula sa araw na ito, opisyal nang magiging isang outer sect disciple ng sekta ng Daxia Sword. Ang kanyang mga magulang sa pamilya ay makakatanggap ng 100 tiles ng ginto at pilak. Elder Lan, bakit hindi mo nalang ibigay ang alagad na ito sa aming Tianjin Peak? Hindi naman siya isang babaeng cultivator. Kaya hayaan mo naman kaming magpasiklab ngayon, ano sa tingin mo? Meng Linhai. 500 spirit stones. Sige na, ibibigay ko na. Ibibigay ko naman, hindi ba pwede? Para lang sa magandang simula. Hindi ko alam kung ilan sa mga alagad sa batch na ito ang magkakaroon ng heavenly spiritual root. Mahirap sabihin kung ilan.
Hindi ganoon kadaling lumitaw ang isang heavenly spiritual root. Hay! Hindi ko alam kung ngayong taon ay makakakuha ako. Para sa mga bata sa aking peak. Ng ilang junior brother na may uwi. Bakit ba napakabihira ng mga may wood spiritual root? Nagrereklamo ka pa riyan na parang kawawa. Kahit papaano, noong nakaraang batch ay nakakuha ang inyong Tianmu peak. Nang halos 20 alagad, hindi ba? Ang aking Tianli peak naman hanggang ngayon. Ay 3 taon nang walang bagong alagad. 3 taon na. Alam mo ba kung paano ko nalagpasan ang 3 taong iyon? Hahaha. Isang gold heavenly spiritual root. Magaling na bata. Isang heavenly spiritual root nga. Ano ang pangalan mo? Sagot po sa elder. Ang abang lingkod ninyo ay si Zhao Yuanqi. Mabuti, mabuti, mabuti. Sa hinaharap, papasok ka sa aking Tianjin Peak. At opisyal na magiging inner sect disciple ng aking Tianjin Peak. Maaari rin kitang tanggapin bilang isang core disciple. Ano sa tingin mo? Bakit? Gusto mo pa bang magmasid dito? Mayroon kasing isang tao rito na galing sa pareho kong bayan. Mabuti ang ugnayan namin. Hindi. Isang taong kayang ipagpalit ang buhay ng sarili niyang ate. Para sa 10 tali ng tansong barya. Hindi ko siya kilala ng mabuti. Nagtataka lang ako. Kung tatanggapin ba ng sekta ng Daxia Sword ang ganyang uri ng tao? Kapatid, huwag kang padalos-dalos. Magpigil ka muna. Anong magpigil? Hindi pa natin alam kung sino ang tama at sino ang mali. Paano natin paniniwalaan ang salita ng isang tao lang? Tignan muna natin ang mangyayari. Bulag na bastardo. Gusto mo bang mamatay? Nagawa ng maakit ni Zhao Yuanqi ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Pero hindi pa rin pala siya katapat ng taong ito. Tuktok ng body tempering. At sa ilalim ng pakiramdam ng heaven and man, ay nakasalamuhan na niya ang espiritual na enerhiya. Ang binatang may paring sa mga mata, ay tuluyang yurakan ang kalaban sa lakas ng pisikal na katawan. Li Guanqi. Nangahas ka talagang umatake sa harap ng mga elder. Natatakot ka ba na ibunyag ko ang iyong mga masasamang gawa? Hampas lupang bastardo. Natatakot ka nga, hindi ba? Umatake lang ang taong iyan dahil umuusig ang kanyang konsensya. Ang taong kayang ipagpalit ang buhay ng sariling kamag-anak para sa pera. Sa tingin ko ay hindi rin mabuting tao. Tama na, tumahimik kayo. Ano ang ginagawa mo? Nababaliw ka na rin ba? Kahit na hindi ginawa ni Guanqi ang mga bagay na yon. Si Zhao Yuanlin na may gold spiritual root, ay tiyak na makakatanggap ng pabor. Magiging inner disciple siya. O maging isang core disciple sa ilalim ng isang elder. Hindi ka ba natatakot na paghigantihan ka sa hinaharap dahil sa pagtatanggol sa kanya? Kung ang lahat ay mananatiling tahimik, at pipiliing ipikit ang kanilang mga mata sa harap ng kawalang katarungan. Ano pa ang silbi ng pag-cultivate para maging immortal? Naniniwala akong hindi siya ganyang uri ng tao. Kung sinasabi mong wala siyang puso at walang utang na loob, ipakita mo ang iyong ebidensya. Puro ka lang salita. Sinisira mo ang isang tao sa pamamagitan lamang ng mga walang kwentang salita. Kahit sino ay kayang gumawa ng kwento. Kapag tumahol ang aso sa labas ng baryo, tumatahol na rin ang ibang mga aso. Ngunit hindi naman nila alam kung bakit sila tumatahol. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng tao sa hayop ay ang pagkakaroon ng sariling pag-isip. Ano ang gagawin mo? Mayroon akong gold spiritual root. Ikaw na bulag na walang silbi. Mabahong pulubi. Tama. Kumuha nga ako ng 10 tali ng tansong barya mula sa inyong Zhao Manor. Pero may lakas ng loob ka bang sabihin sa lahat? Kung anong uri ng pera yon? Sinabi ko na nga, na ipinagbili mo. Manahimik ka. Ang 10 tali ng tansong barya na yon, ay ang kabayaran sa pagkamatay ng ate kong si Li Qinghui habang nagtatrabaho sa inyong Zhao Manor. Sa loob lamang ng mahigit 1 buwan, ay pinagtrabaho ng husto at ginutom ang aking ate hanggang sa mamatay. At ang bantay pinto na si Zhao King ay nagtangka pang kurakutin ang 10 tali ng tansong barya para sa hindi makatarungang pagkamatay ng aking ate. Ano naman ngayon? Ipinanganak ka lang na may mababang uri ng buhay. Ano naman kung makasali ka sa sekta? Ako ang may gold spiritual root. Ang gold spiritual root. Ikaw. Baka nga wala ka man lang kahit anong spiritual root.
Matandang Tsu. Siya. Manahimik ka. Meng Linhai. Dahil lang sa isang Qian spiritual root, lalabagin mo na ba ang mga patakaran ng sekta? Kung maglalakas loob kang harangan ako ngayon, bubugbugin din kita kasama niya. Huminto kayo. Sa anong karapatan? Sa anong karapatan mo ako sinasaktan? Ano naman kung mayroon kang Qian spiritual root? Masama ang iyong pag-ugali. Hinding-hindi ka tatanggapin ng aming sekta ng Daxia. Saklolo. Huwag. Huwag niyo nang saktan. Kung ganoon, mga elder, bakit hindi niyo po ako hayaang subukan ang aking spiritual root? Hindi ba't gustong-gusto mo ring makita? Kung ang pulubing ito ay may spiritual root, kaya buksan mo ng malaki ang iyong mga mata at panoorin mo ng mabuti. Huwag na huwag kang kukurap. Sa ganyang pag-ugali, mabuti pang huwag na lang siyang tanggapin. CJ. Ngayong araw, kahit na mayroon kang tatlong elemento na mixed spiritual root, tatanggapin ka pa rin ng aking Qianli. Ay. Hahaha. Walang silbi. Isa ka lang walang silbi. Nabasag pa nga ang orb ng pagsubok. Mukhang hindi ka man lang karapat dapat magkaroon ng tatlong elemento na mixed spiritual root. Hahaha. Ipinanganak kang may mababang uri at hampas lupa. Hampas lupa. Maingay. Ano? Hindi ko alam kung bakit bigla na lang sumabog ang bagay na ito. Hindi ko naman kailangang bayaran ito, di ba? Ay. Kayo. Iniisip nyo rin ba ang iniisip ko? Bilis. Pumunta kayo sa Tiansu Peak at kunin ang tablet ng pagsubok. Maaari kayang ito ay isang king grade spiritual root na mas mataas pa sa Tian spiritual root. Totoo kaya ito? Sa loob ng maraming taon, tila noong 12 taon lang ang nakalipas. Nang may lumitaw na king grade spiritual root. Tama. Ang taong iyon ay ang kasalukuyang eldest senior brother. Ang alagad ng sect master na si Wu Bing. Sinasabing kasalukuyang nasa closed door cultivation ang eldest senior brother para mag-breakthrough sa Jinden Realm. Kung makakapag-breakthrough siya sa loob ng 3 taon, siya ay magiging isang cultivator ng Jinden Realm bago pa man sumapit sa edad na 30. Ay! Wala nga ba talaga siyang spiritual root? Kung ganoon, bakit sumabog ang testing stone? Liguanqi. Saint Grade Spiritual Root. Empty Spiritual Root. Ano ba ang empty spiritual root na yan? Hindi ba't nangangahulugan lang iyon na wala siyang spiritual root? Paano yan naging isang high grade na spiritual root? Piliin mo ako, piliin mo ako. Napakalakas ng aking kapangyarihan. Maaari kitang turuan mag-ensayo ng ki. Kahit sa paggawa ng tableta. Umalis ka nga. Pagdating sa lakas, ang aming gold attribute ang pinakamahusay. Ang pagsasanay ng gold spiritual power ay parang pagdaragdag ng pakpak sa tigre. Piliin mo ang water, ang aming Tianshui Peak ay puno ng mga babaeng alagad. Napakadaling makahanap ng Dao Companion dito. Hindi naman sa hindi ako maaaring tumanggap ng alagad. Hindi ka naman tumanggap ng alagad sa loob ng 3 hanggang 500 taon. Ano naman ang maituturo mo sa kanya? Eldest brother, bilisan mong lumabas sa iyong cultivation. Pumunta ka rito sa Tianmen Cave para agawin siya. Ang nakakatakot na pressure na ito. Maaari kayang ang sect master mismo ang dumarating. Sect master. Pagbati po, sect master. Bilang isang kagalang-galang na elder ng isang peak. Naghihilaan pa kayo rito. Kahiya-hiya. Lahat ng elder ay mumultahan ng 3 buwang allowance. Ang mga pampaganda ko para sa susunod na ilang buwan. Hindi ko na kayang bilhin. Sumagot si Lanhi sa sect master. Dagdagan ng 1 pang buwang multa. Dagdagan ng 10 beses na pagtuturo sa klase ng outer sect. Ano ang pangalan mo? Sect master. Ako po si Liguanqi. Huminto ka. Ako po ang junior na si Liguanqi. Bago yon.
Maaari po bang payagan nyo ang alagad na ito na asikasuhin muna ang ilang personal na bagay? Pagkatapos mo akong siraan, gusto mo nang umalis. Mukhang hindi yata pwede yan. Ikaw, anong balak mong gawin? Hindi na lang ako sasali sa sekta ng Daxia Sword. Bababa na ako ng bundok ngayon din. Mag-deathmatch tayong dalawa. Buhay man o kamatayan, walang sisihan. Maghanda ka na para sa deathmatch. Ang kasalanan ng paninirang puri ay mapapatawad kung mabubuhay ka. Kung manalo ako, paalisin mo ako. Siyempre, kahit na gusto mong manatili, hindi ka rin naman tatanggapin ng sekta ng Daxia Sword. Kung hindi dahil sa'yo, may sapat na kwalifikasyon sana ako para direktang makapasok sa inner sect ng sekta ng Daxia Sword. Magsisimula na ang deathmatch. Walang limitasyon sa anumang paraan. Matatapos lang ito kapag namatay ang isa. Eight. Naipaghiganti na kita ng iyong kapatid. Mabilis at walang alinlangan sa pagpatay. Napakadeterminado ng bawat kilos. Nakita mo ba yon? Sumingit lang si matandang Lu sa gitna ng daan. Matapos tanggapin si Wubing, isinara na ang pinto. Pero kailangan pa palang buksan ulit. Li Guanqi. Ngayon ang unang pagkakataon na susubukin ang iyong spiritual root. Opo. Dati, tuwing nagtatanong ako kay Lolo, ngumingiti lang siya at hindi nagsasalita. Kaya hindi ko rin alam kung anong uri ng spiritual root mayroon ako. Saint Grade Spiritual Root. Napakaganda ng kanyang talento. Swerte natin. Sectmaster. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pangalan ng iyong lolo? Sukswan. Wala akong nababalita ang cultivator ng Nascent Soul na may ganyang pangalan. Hindi bale. Dahil dyan, hayaan nating ipaliwanag sa inyo ni Elder Meng kung bakit ito tinawag na empty spiritual root. Ang empty spiritual root ay tinatawag ding root of emptiness. Ang pinakamahalagang katangian ng spiritual root na ito ay ang cultivator ay malayang makakapili ng alinman sa 8 elemento ng spiritual root upang maging sarili nilang spiritual root. Ang spiritual root na pipiliin ng empty spiritual root ay may antas ng kadalisayan na mas mataas kaysa sa heavenly spiritual root. Bilang halimbawa, kung ang bilis ng kultibasyon ng isang 3-element spiritual root ay parang isang timba na nagbubuhos ng tubig sa isang banga, ang 5 elemento ng heavenly spiritual root naman ay 10 timba. Ang king grade spiritual root ay 15 timba. At ang saint grade naman ay 20 timba. Mayroon pa po bang mas mataas sa saint grade spiritual root? Mayroon. Wow! Mayroon pa palang mas malakas na uri ng spiritual root kaysa sa heavenly spiritual root. Ang mga taong nagtataglay ng ganitong uri ng spiritual root ay ang mga binyayaan ng napakalaking kapalaran. Sinasabing sa loob ng 6 na realm. Ang anak na babae ng Realm Lord ng Shenbao Realm. Kamakailan lang ay nagising niya ang isang Saint Grade Ice Spiritual Root. Ang isang King Grade Spiritual Root sa ating Xia Territory ay napakabihira at napakahalaga na. Lalo na sa ating Kinyon Continent. Ngayong araw, ang pagkakaroon ng bagong alagad na nagising ang isang Saint Grade Spiritual Root ay isang napakalaking karangalan para sa ating sekta. Ito ay nagpapakita na ang kapalaran ng ating sekta ng Daxia Sword ay napakalakas. Para sa lahat ng nagnanais sumapi sa sekta ngayong araw. Basta't mayroon kayong 3 uri ng spiritual root, maaari kayong pumasok sa sekta. Pansamantalang mapapabilang muna kayo sa outer sect. Ngayon naman, Li Guanqi, anong uri ng spiritual root ang pipiliin mo? Ang spiritual root ng Sectmaster ay isang Earth Attribute Heavenly Spiritual Root. Basta't hindi Earth ang piliin ni Li Guanqi, may pagkakataon pa tayo. Sectmaster naman eh. Tingnan niyo po ang likod ng batang iyan. Hindi ba mukha itong dambuhalang kabaong ng espada? At tayo pa naman ang sekta ng Daxia Sword. Sa tingin ko, tiyak na gold spiritual root ang pipiliin ng batang iyan. Sa tingin mo talaga? Ano namang alam mo? Paano kung Earth ang piliin niya? Asa pa siyang pipili ng Earth?
Kapag Earth ang pinili niya, kakain ako ng 3 kilong dumi ng tao. CJ. Napakahusay. Ang lahat ng dumi sa Tianding Peak ngayong buwan ay ikaw ang maglilinis lahat. Hahaha. Anong nangyayari? Hahaha. Ang Thunder attribute ko ang may pinakamalakas na kapangyarihang pumatay. Pinipili ko po ang Thunder attribute. Hay. Ayos lang. Sundin mo lang kung ano ang sinasabi ng puso mo. Akala ko pa naman ay makakakuha ako ng isa pang alagad. Hahaha, napakabuti naman. Mukhang simula ngayon ay kailangan na nating ibigay ang mas maraming reserba sa Qianlei Peak. Ang alagad na si Liguanqi ng Qianlei Peak ay nagising ang isang Saint Grade Thunder Spiritual Root. Gagawaran ng 3 key condensation pills. 300 mababang uri ng Spirit Stones. 500 sec contribution points. Isang sariling bakuran sa Qianlei Peak. At bilang opisyal na alagad ng Qianlei Peak, hindi na kailangang gumamit ng contribution points para makapasok sa Ascending Spirit Platform ng 3 beses. Maraming salamat po sa pagpili sa akin, Sec Master. Maraming salamat po sa inyong mga handog, Sec Master. Wow! Ito ba ang tinatawag na paglipad gamit ang espada? Hindi ko pa po alam kung paano kayo tatawagin, Senior. Ako ang pangalawang elder ng Qianlei Peak, si Xu Zengji. Maaari mo akong tawaging Elder Xu. O kaya naman ay Matandang Xu. Mas mabuti pong tawagin ko kayong Elder Xu. Medyo kawalan po ng galang ang iba. Elder Xu. Tumatanggap din ba ng bulag ang ating sekta ng Daxia Sword? Bulag man ang iyong mga mata, bata. Ngunit hindi bulag ang iyong puso. Ang sekta ng Daxia Sword ay isang sektang karapat dapat pagkakatiwalaan ng buhay. Ano naman kung bulag ako? May sarili akong landas sa aking puso. Kahit may kapansanan, may kakayahan pa rin ako. Napakahusay ng sinabi mong may sariling landas sa puso. At kahit may kapansanan, may kakayahan pa rin. Napakagaling talaga ng sekta ng Daxia Sword. Kaya pala ipinilit ni Lolo na pumunta ako rito. Tayo na. Ihahatid muna kita sa iyong bakuran para makapagpahinga. Pagkatapos ng seremonya ng pagpasok sa peak bukas, ang pagpasok at paglabas mo sa Qianlei Peak ay hindi nahaharangan ng barrier na ito. Nasa itaas lang ang bakuran mo. Sa may gilid ng bundok. Madaling pumunta kahit saan. May kasama ring maliit na spiritual field ang bakuran mo. Talagang pinapahalagahan ka ng Sec Master. Bakit po binigyan ako ng Sec Master ng napakaraming gantimpala? Hindi kaya ito ay masyadong labis? Medyo nga. Medyo nakakagulat po ang labis na pabor na ito. Hindi ito labis kahit kaunti. Hindi naging maganda ang pag-unlad ng sekta ng Daxia Sword sa nakalipas na maraming taon. Mahina ang ating pundasyon. Kung hindi dahil doon, hindi lang ganito karami ang matatanggap mong gantimpala. Kung sa ibang malalaking sekta yan, malaya kang makakapili ng mga Spirit Stone, mahiwagang kagamitan, at mga lihim na kasulatan ng sining. O siya, ito na ang bakuran mo. Babalik na muna ako. Xiao Baozi, alis na ako. Ay. Kaninong bata yan? Pero, hindi mahina ang batang babaeng ito. Siguro ay 5 taon o 6 na taong gulang pa lang siya. Napakaganda naman ng kapaligiran dito. Kumusta, Junior Brother? Isa akong alagad sa ilalim ng pangalawang elder ng Qianlei Peak. Ako si Guran. Maaari mo akong tawaging Ate Gyu. Sila naman ang mga alagad dito sa ating Tiandao Mountain. Pumunta kami rito ngayon para hanapin ka. Dahil nag-aalala kami na baka bagong lipat ka pala ngayon. At wala ka pang naihandang higaan at kumot. Ako po si Junior Brother Liguanqi. Nagpupugay po sa inyong lahat, mga senior sister at senior brother. Huwag na kayong tumayo riyan sa pinto, pasok po kayo at maupo sa loob. Dahan-dahan lang sa paglakad. Sanayin mo muna ang sarili mo sa kapaligiran. May baitang ng hagdan dito sa paanan mo. Pag-akyat mo, may tulay na bato na agad. Kailangan mong mag-ingat sa susunod. Ang uniforme ng alagad. Kinuha ko na muna para sa iyo mula sa tanggapan ng panloob na pamamahala. Subukan mo kung kasya sa iyo. Kung hindi kasya, papapalitan ko sa kanila. Dataw. Balutin mo nga ang mga kanto ng mga mesa. Junior brother. Kapag may kailangan ka, lapitan mo lang si Ate Gyu, maaasahan siya palagi. Ganyan din ako noong bagong dating ko pa lang.
Pakiramdam ko nga ay mas nag-aalala pa siya sa akin kaysa sa sarili kong ina. Dataw. Gusto mo ba ng karagdagang pagsasanay? 3 taon na. Sa wakas ay may junior brother na ako. Kaya naman pala ang mundong ito ay hindi lamang puno ng paghihirap. Anong tinitingin-tingin niyo riyan? Wala ba kayong magawa? Magtrabaho na kayo ng mabilis. May kaunting oras na lang bago tayo magsimulang mag-ensayo ng kultibasyon. Sige na, magpalit ka na. Para makita namin kung kasya sayo. Salamat po sa inyong lahat, mga senior brother at senior sister. Isang malaking karangalan po para kay Guanqi ang maging junior brother ninyo. 8. Kapag hinila mo pa uli ang buhok ni senior brother, baka makalbo mo na siya. Hindi ba't hindi ka nakakakita? Totoong bulag po ako. Pero, binuksan ko ang mata ng aking isip. Niloko mo pala ako, bata ka. Kainis ka. Napakalaki naman ng kabaong ng espada mo. Regalo po ito ng isang nakatatanda. May espada ba sa loob? Magpahinga ka na muna ng mabuti ngayon, junior brother. Bukas ng umaga, sa simula ng Chen Hour, gaganapin ang seremonya ng pagpasok sa peak. Huwag kang mahuhuli ah. Hindi ka ba pupunta sa seremonya ng pagpasok sa peak ng mga bagong alagad ngayon? Hindi. Bakit pumili ng elemento ng kidlat ang isang may sagradong spiritual root? At isa pa, bulag siya. Sa ganitong mahalagang araw, hindi ba pupunta si Linanting? Akala ko hindi ka na darating. Hindi naging ganito kasigla ang Chanli Peak sa nakalipas na 3 taon. Kahit ano paman, kailangan ko pa ring pumunta rito para tingnan. Nasaan si Xiao Baozi? Ayon. Dahil narito na ang lahat. Opisyal nang magsisimula ang seremonya ng pagpasok sa peak ng alagad na si Li Guanqi. Patunugin ang mga tambol. Mag-alay ng insenso. Iharap ang estatwa ng ninuno. Ang sekta ng Daxia Sword, mula nang itatag ito hanggang ngayon, ay nagpatuloy na sa loob ng 13,278 taon. Isang tao ang umakyat sa kaharian ng mga immortal mula sa Tribulation Stage. 2 sa Mahayana Stage. 3 sa Body Integration Stage. 5 sa Void Refining Stage. At 15 sa Soul Formation Stage. Sa pagpasok mo sa sekta ngayon, sa buhay na ito, ikaw ay magiging alagad na ng sekta ng Daxia Sword. Mula ngayon, tahakin mo ng may katapatan ang landas ng kultibasyon at immortalidad. Gagawin ng sekta ang lahat ng makakaya nito upang protektahan ang lahat ng mga alagad nito. Li Guanqi, handa ka bang sumapi sa sekta ng Daxia Sword? At maging bahagi ng Chanli Peak? Ako po, ang alagad na si Li Guanqi, ay buong pusong sumasapi sa sekta ng Daxia Sword. At sumasama sa Chanli Peak. Mag-alay ng insenso. Tapos na ang seremonya ng pagpasok sa peak. Ito ang iyong jade slip ng pagkakakilanlan. Tandaan mo, huwag mo itong iwawala. Tungkol naman sa gamit ng jade slip na ito, maaari mo itong pag-aralan ng dahan-dahan pagkatapos. Ngayon naman, Linanting, gusto mo ba siyang tanggapin bilang iyong alagad? Bakit kailangan ako pa? Pwede naman si Matandang Xu ah. Sa dinami-dami ng taon ng sekta ng Daxia Sword, 2 lang ang lumabas na may ganitong kahanga-hangang talento. Dahil pinili niya ang Lightning Spiritual Root. Sa buong Chanli Peak, ikaw lang ang pinakaangkop na tao para rito. Kung sa iba siya magpapaturo, hindi ako mapapakali. Bata, ako ang magiging guro mo. Tatanggapin mo ba? Ako po, ang alagad na si Li Guanqi, ay buong pusong tinatanggap kayo bilang aking guro. Mabuti. Napakabuti. Ako, si Linanting, ay tinatanggap ngayon ang alagad na si Li Guanqi bilang aking huling alagad. Sa mga susunod na araw, sana ay gabayan siya ng mga elder ng 8 peak. Guanqi, ngayong naging magguro na tayo. Ito ay isang tadhana. Bilang iyong guro, wala akong gaanong maibibigay sa iyo. Kaya bibigyan na lang kita ng isang pildoras.
Guro, ano po ito? Isang mataas na kalidad na pildoras ng pagpapatibay ng pundasyon. Hindi po pwede, hindi po pwede. Guro, napakahalaga po ng bagay na ito. Itabi niyo na lang po ito. Ibinigay ko sa iyo, kaya tanggapin mo na. Ito na lang ang natitirang mahalagang bagay sa akin. Noong una, nais din ng pinuno ng sekta na bigyan ka ng pildoras ng pagpapatibay ng pundasyon. Ngunit masyadong kapansin-pansin ang bagay na ito. Baka magdulot lang ito ng gulo sa iyo. Kaya naisip niyang hintay na lang na maabot mo ang ika-10 antas ng key refining. Bago ito ibigay sa iyo. Ngunit iba ako. Dahil mayroon ako nito. Ibibigay ko na ito sa iyo. Kapag nanatili ito sa akin, hindi man lang ako makakatulog ng maayos. Kung ganoon, itabi muna ito ng iyong guro para sa iyo. Nakikita kong napakasigla ng iyong enerhiya at dugo. At napakatatag ng pundasyon mo sa pagpapatibay ng katawan. May nakatatanda ba sa pamilya mo na nagturo sa iyo? Mula po noong bata pa ako, pinapaliguan na ako ni Lolo sa mga halamang gamot. Pinapabuhat ng mabibigat paakyat at pababa ng bundok araw-araw. At pinapapraktis din po sa mga kahoy na poste. Hindi ko po namamalayan na naging ganito na ako. Kung ganoon, ang dala mo ba sa iyong likod ay galing din sa iyong lolo? Kahon ba ito ng espada? Ngunit hindi naman mukhang ganoon. Paanong magkakaroon ng ganoon kalaking kahon ng espada? Ibinigay po ito sa akin ni Lolo bago siya umalis. Pero ang sabi niya, ang bagay na ito ay isang kabaong ng espada. Hindi kahon ng espada. Kung may magtanong man sa iyo muli sa hinaharap, dapat mong sabihin na ito ay isang kahon ng espada lamang. Nangangamba akong may magka-interes dito kapag nakita ang kayamanan. Bakit po? Papatay sila para lamang maagaw ang kayamanan. Ang kabaong ng espada ay ginagamit lamang kapag ang espada ay umabot sa antas ng mahiwagang kagamitan. O maging sa antas ng sinaunang hiyas. Upang may preserba at maisara ng ganito. Sinaunang hiyas. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, nahahati ito sa karaniwang kagamitan. Mahiwagang kagamitan. Espiritual na kagamitan. Mahiwagang hiyas. Sinaunang hiyas. At espiritual na hiyas na umaabot sa langit. Kahit ang isang cultivator sa antas ng nasenso ay mahihirapang makakuha ng espadang nasa antas ng sinaunang hiyas. Huwag mong ipagmalaki ang iyong kayamanan. Dapat kang maging lubhang maingat. Mukhang ang lolo mo ay isa ring cultivator. At tiyak na hindi biro ang antas ng kanyang lakas. Sa tingin mo, ano ang kahulugan ng pagiging isang immortal? Buhay na walang hanggan po. Ang paglipad gamit ang espada. Ang pag-atake ng malaya. At ang pagkamit ng tunay na kalayaan sa puso. Ang magkaroon ng ganyang pangunawa sa murang edad ay hindi madaling bagay. Ang pagpaslang sa mga demonyo at halimaw. At ang pagpapatupad ng katarungan para sa langit. Iyan ang kahulugan ng pagiging immortal para sa iba. Ngunit hindi lang iyan ang kabuuan nito. Ngunit sa puso ng iyong guro, ang pagiging immortal ay may ibang kahulugan. Ano po iyon? Kaya para sa iyong guro, kapag tinahak mo ang landas ng kultibasyon, ito ay kasing lalim ng karagatan. At wala nang balikan pa sa buhay na ito. Ang tinatawag na immortal ay nakasalalay sa isang salita, pakikipaglaban. Pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa kapwa-tao. Pakikipaglaban sa lupa. At pag-agaw ng espiritual na enerhiya. Ang kultibasyon ay ang pagsuway sa kalooban ng langit. Ang pagkuha sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Upang makamit ang pinakamataas na gintong katawan. At umakyat sa mundo ng mga immortal. Guro. Bagaman hindi ko po lubos na nauunawaan ang lahat ngayon. Itatatak ko po ang mga salitang ito sa aking puso. Bumalik ka na muna ng maaga ngayon. Bukas ng madaling araw sa Tianshui Peak para sa klase. Si Elder Lan ang magiging guro ninyo. Upang ituro ang inyong unang aralin sa kultibasyon. Huwag na huwag kang mahuhuli. Ang taong ito, ginawa ba talagang kalaban ang kahoy na post sa harap niya? At itinuring itong isang katang-isip na kaaway. Napakagaling naman. Bulag pala siya. Ano kaya ang dala niya sa kanyang likod? Saklolo. Tulong. Nasaktan ako. Dapat kang managot dito. Masakit ba ang dibdib mo? Ayos lang, ayos lang. Sasamahan kita sa ating guro.
Ano ang pangalan mo? 2 beses na kitang nakita. Pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Ako si Yusuyan. 6 na taong gulang na. Kaninong anak kaya ang batang babaeng ito? 2 beses ko na siyang nakita rito sa peak. Hindi anak ng kung sino lang si Xiao Baozi. Natagpuan ko lang siya noong bumaba ako ng bundok 3 taon na ang nakakaraan. Natagpuan lang. Tama. Natagpuan ko lang. 3 taon na ang nakakaraan. Nagkataong may tagutom sa hilagang lambak ng sekta ng Daxia Sword. 2 taon ng matinding tagtuyot. Walang naani ang mga magsasaka kahit isang butil. Pumunta ako roon para gumamit ng espiritual na orasyon upang magpaulan. At nakita ko ang batang babae na nakasalampak sa tabi ng daan. Katabi ang isang babaeng namatay sa gutom. Kaya isinama ko siya. At pinakain ng mainit na meatbone. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin. Ang tingin sa akin ng bata nang tumingala siya. Napakalinaw at napakakinang nito. Sinabi niya sa akin. Ito ang pinakamasarap na pagkain na kain niya. Bakit parang damang-dama mo ang kanyang pinagdaanan? Wala lang. Nakalipas na ang lahat. Sa hinaharap, ituring mo siguro at ang iyong mga kasamahan. Bilang sarili mong pamilya. Ang Chanli Peak ay ituring mo ng iyong tahanan. Guru po. Guanqi. Panoorin mo kung paano ko ipapakita sa iyo ang estilo ng kamao. Sige na. Pag-isipan mong mabuti ang mga bagay na ito pag-uwi mo. At mauunawaan mo rin ang pinaka-esensya nito. Kung hindi ka pa magmamadaling pumunta sa Tianshui Peak ngayon, siguradong mahuhuli ka na sa klase. Si Lanhe pa naman ang pinakaayaw sa mga taong nahuhuli. Guru po. Aalis na po ang inyong alagad. Sige na. Sino ang mag-akalang pipiliin mo ang Lightning Spiritual Root? Lindong. Hindi ka rin masama. Mayroon ka palang Earth Heavenly Spiritual Root. Tiyak na magiging maganda ang iyong kinabukasan. Swerte lang talaga, parang binyayaan ng mga ninuno. Biyaya ng mabubuting gawa ng aking mga ninuno. Sa mixed spiritual root kong ito, malaking bagay na ang makapasok man lang sa outer sect. Wow, senior sister. Nakikita mo ba ang lalaking may dala sa kanyang likod? Na malaking bato, yung bulag na yon. Balita ko, siya lang ang tanging alagad na tinanggap sa Chanli Peak ngayong taon. At mayroon pa siyang 10th grade spiritual root na mas malakas pa kay senior brother Wu Bing. Li Guanqi. Sino ang mag-aakalang ang isang bulag ay may ganoong kaeleganteng pangalan? Pagdating naman sa talento, siya ang nangunguna sa buong kontinente ng Kinyon. Unang araw pa lang ng klase ay nangahas na siyang mahuli. Kung ganoon, tumayo kayong lahat sa labas. Magsisimula na ang klase. Sigurado akong iniisip niyong lahat na ang pagpasok sa Immortal Cultivation ay isang napakasayang bagay. Ngunit ang unang aral na ituturo ko sa inyo ngayon ay upang ipaalala sa inyo na huwag basta-basta magtitiwala sa puso ng tao. Malalaman niyo rin ito kapag naabot niyo na ang partikular na antas ng kultibasyon. Ang mga taong tumatawag sa inyong kasamahan sa kultibasyon araw-araw. Kapag dumating na ang kritikal na sandali, tiyak na isasakripisyo kanila para lang iligtas ang kanilang sarili. Hindi nyo kailangang maunawaan ang mga salitang ito ngayon. Itanim nyo na lang ito sa inyong isipan. Sigurado akong nakuha nyo na rin ang inyong sariling identity Jade Slip. Kaya naman, simula sa araw na ito, siguraduhin lagi nyo itong dala sa inyong katawan. Dahil ito ang bagay na sasama sa inyo habang buhay. Ang mga puntos ay maitatala rin sa loob ng Jade Slip. At ang Jade Slip ay may kakayahang tumunto ng lokasyon. Kaya sa oras ng pangangailangan, makikita ninyo ang lokasyon ng iba pang kapwa alagad. Alam ba ninyo kung nasaan tayo ngayon? Kung anong lugar ito? Daxia Domain. Hilagang domain ng Yun Continent. Ikaw pala ang Young Master ng Young Mountain.
Ang kinaroroonan natin ngayon ay ang Kinyon Continent. At ang Kinyon Continent ay sakop ng Daxia Domain. Ang mundong ito ay ang tinatawag na Renling Realm o ang tinatawag ding Lower Realm. Ang Renling Realm ay nahahati sa 6 na domain. Ang iba pa, kayo na ang tumuklas sa hinaharap. Ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi ay upang ipaalam sa inyo na bukod sa Renling Realm at Immortal Realm, mayroon pa tayong isa pang realm, ang Huangquan Realm. At dahil nasa pag-iral ng Huangquan Realm, sa loob ng libo-libong taon sa Renling Realm, maraming makapangyarihang cultivator ang nangaagaw ng katawan ng iba. Pati na rin ang mga taong nagre-reincarnate dala ang mga alaala ng kanilang nakaraang buhay. Ang mga reincarnator. Noong sinusuri pa lang ang spiritual root kanina, pinatay na ng tagapagpatupad ng batas ang dalawang nangagaw ng katawan. Mayroon pa palang mga tao ngayon na may dala na alaala ng nakaraang buhay mula sa reinkarnasyon. Kung hindi tayo papasok sa sekta ng kultibasyon, malamang ay hindi natin malalaman ang mga ganitong bagay habang buhay. Sige na. Sinasabi ko ito sa inyo para lang maunawaan nyo kung anong uri ng mundo ang kinaroroonan natin. Ang layunin na dapat nating abutin ay ang umakyat sa Immortal Realm. Tungkol naman sa mga reinkarnator, kahit ako nga, ay hindi pa nakakatagpo ng ganoong klaseng tao. Ang dahilan kung bakit ko binanggit ang Immortal Realm ay dahil gusto ko pang sabihin sa inyo ang isa pang bagay. Ang Immortal Realm at Renling Realm ay hindi ganap na nakahiwalay sa isa't isa. Ibig bang sabihin, ang mga immortal sa Upper Realm ay nakikipag-ugnayan pa rin sa Lower Realm? Hindi ito tulad ng iniisip nyo. Kung ganoon nga, bakit pa tayo mag-ensayo para umakyat sa langit? Napakahalaga ng susunod kong sasabihin. Ang Lingsu. Ang mga makakaabot sa Zuki Realm bago mag-18 taong gulang ay maaaring magbukas ng Lingsu sa pamamagitan ng espesyal na ritual at formation. Ang Lingsu ay matatagpuan sa loob ng lingtay. Ito ay nagbabago sa iba't ibang anyo. At ito ay isang likas na bagay. Kung ganoon, ano naman ang gamit ng mga bagay sa loob ng Lingsu? Ito ang bagay mula sa aking Lingsu noon. Maaari itong gamitin para mangkulong ng tao. At maaari rin itong gamitin sa pag-atake. Ang mga bagay sa loob ng Lingsu ay parang mga mahiwagang kayamanan. Maaari itong manatili sa loob ng katawan at konektado sa iyong isip at kaluluwa. Minsan lang sa buhay maaaring buksan ang Lingsu. Tandaan na huwag itong piliting buksan muli. Kapag nakarating na kayo sa Jindan Realm, makakaramdam kayo ng isang mahiwagang koneksyon sa pagitan ng langit at tao. Kung papalarin, bibigyan kayo ng Mingshi ng isang immortal mula sa Upper Realm. Ang Mingshi ay maaaring gamitin para pansamantalang humiram ng lakas mula sa immortal ng Upper Realm upang labanan ang kaaway. Kung ganoon, Elder Lan, mayroon po ba kayong Mingshi? Kapag ang mga alagad ng sekta ng Daxia Sword ay nakarating sa Jindan Realm, karamihan sa kanila ay nakakakuha ng Mingshi. Dahil ang ninuno ng ating sekta ng Daxia Sword ay isang makapangyarihang cultivator na umakyat na sa Upper Realm. Wow! May marka pala ng ninuno ang ating sekta ng Daxia Sword. Diyos ko, talaga ba? Siguro ay walang ganito ang ibang sekta. Napakatagal na panahon na nang mabuhay ang mga taong iyon. CJ. Kasunod nito, ito na ang unang aralin sa pagpasok sa landas ng kultibasyon. Ang pagpapalakas ng katawan. Ang pag-akay sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa papasok sa katawan ay ang pinakamahalagang hakbang sa kultibasyon. Ayon sa orasyon, damhin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Hanapin ang lakas na tumutugma sa iyong sariling spiritual root. Papasukin ito sa iyong katawan. At sa huli ay patatagin ito sa posisyon ng iyong dansyan. Kapag nakabuo na ng Ki Vortex, malalagpasan mo na ang yugto ng pagpapalakas ng katawan. At tuluyan nang makakapasok sa Ki Refining Realm. Ang pinakamahirap sa Ki Refining Realm ay ang pagdama sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sa unang klase pa lang, ay nakalagpas na agad siya sa unang antas ng Ki Refining. Kahit ako na isang henyo na may Tianshui spiritual root, ay inabot pa rin ng 2.5 araw noon. Ito ba talaga ang pagkakaiba ng kakayahan ng mga tao? Bumalik ka muna at mag-ayos ng iyong mga gamit. Ang iba naman ay maaari munang tingnan ang manual ng pagpapalakas ng katawan sa inyong harapan. Pati na rin ang orasyon sa pag-akay ng Ki. Hindi ba't nasa klase ka? Bakit napakaaga mo yatang bumalik? Ikaw na bata ka.
Nakaabot ka na ba sa key refining realm? Nakalagpas ka na agad habang nasa klase? Asahan pa ba sa aking alagad? Sa kasaysayan ng sekta ng Daxia Sword, wala pang sinuman ang direktang nakalagpas sa unang klase pa lang. Sasamahan kita pabalik. Hindi ba't kapupunta lang ni Junior Brother sa Tianshui Peak para makinig sa klase ngayon? At nakalagpas na agad siya sa key refining. Ang talento ng ating Junior Brother ay talagang napakalupit at hindi ka panipaniwala. Ipinaliwanag ba sa inyo ni Lanhi ang tungkol sa Lingsu at Mingxi? May 10 antas ang yugto ng key refining. Ang unang 3 antas ay para sa pagpapatibay ng mga panloob na organo. Ang gitnang 3 antas ay para sa mga meridian. At ang huling 3 antas ay para sa pagpino ng espiritu. Sa ngayon, nararamdaman mo ba na tila namamaga ang iyong lingtay? Huwag kang mag-alala. Senyales yan na nagsisimula pa lang mabuo ang iyong dagat ng kamalayan. Katulad lang ito ng iyong dantian. Sa kasalukuyan, hindi pa matatag ang iyong dantian. Kaya huwag kang magpadalos-dalos. Mayroon kang 500 puntos ng kontribusyon ngayon. Maaari ka nang pumunta sa Kangshu Pavilion ng Tianjin Peak upang maghanap ng manual ng kultibasyon na angkop sa iyo. Kunin mo itong supot ng imbakan. Ang liit naman ng supot na ito, ano naman ang mailalagay dito? Subukan mong gamitin ang iyong banal na kamalayan mula sa lingting upang hawakan ito. Hindi na ito itim at puti lang. Ako. Nakakakita na ako ng mga kulay. Ang laki pala ng loob ng supot na ito. Bilis, tumayo ka riyan. Pumunta tayo sa plaza ng Tianjin Peak. Master, ano pong nangyayari? Para saan po ang tunog ng kampana kanina? Iyan ang tunog ng babalang kampana ng sekta ng Daxia Sword. Bihira lang itong patunugin. Ngunit kapag tumunog ito, ang lahat ng alagad na nasa loob ng sekta ay kailangang magmadaling pumunta sa plaza ng Tianjin Peak. Nandito na ang pinuno ng sekta. Tukuy, lumuhod ka. Ang lakas ng loob mo, Tukuy. Napakahusay talaga ng Tianjin Peak. Mga alagad ng immortal na sekta. Napakayayabang ninyo. Kung hindi dahil sa 80 taong gulang na matandang babae na naglakad ng buong 12 araw. Marating lang ang paanan ng bundok ng sekta ng Daxia Sword. Hindi ko pa malalaman hanggang ngayon na kayong mga alagad ng Tianjin Peak ay napakalupit at mapang-api sa paanan ng bundok. Isang kapalaran para sa babaeng iyon na magustuhan ko siya. Bukod pa roon, binigyan ko pa siya ng 100 tile ng pilak. Siya pa nga ang lubos na nakinabang dito. Sa kabila ng lahat ng ito, sa tingin mo pa rin ba ay wala kang kasalanan? Hindi ka karapat-dapat na maging alagad ng sekta. Siya ay 20 taong gulang pa lamang. Isang henyo na nakatapak na sa Foundation Establishment Realm. Ngunit ganoon na lamang winasak ang kanyang dantian. Natakda sanang ikasal ang babaeng iyon pagkaraan ng 3 araw. Matagal na niyang ipinaalam ito sa iyo. At nagmakaawa ng lubos. Ngunit pinilit mo pa rin siya. At sinaktan mo pa ang matandang babaeng iyon. Dahil naramdaman ng batang babae na wala na siyang mukhang maihaharap sa kanyang magiging asawa. Nagbigti siya matapos mong umalis. Alagad ng sekta. Isang malaking kahihiyan para sa ating sekta ng Daxia. Sekmaster. Alam ko na pong nagkamali ako. Hihingi po ako ng tawad sa lola ng babaeng iyon ngayon din. At babayaran ko siya ng ginto at pilak bilang kompensasyon. Aalis na po ako sa sekta ng Daxia. At magsisilbi sa kanilang pamilya habang buhay. Huwag niyo lang po akong patayin. Bababa po ako ng bundok ngayon din papunta sa kanila. Upang alagaan ang matanda hanggang sa kanyang huling hininga. Nagmamakaawa po ako, Sekmaster. Patawarin niyo po ako. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin sa alagad na ito? Dapat siyang patayin.
Ayoko nang may iba pang lumabag sa mga patakaran ng sekta. Si Tu Kuai, bilang Peak Master ng Tianjin Peak, ay nagkulang sa paggabay sa kanyang alagad. Agad siyang tatanggalin sa kanyang posisyon bilang Peak Master ng Tianjin Peak. At si Meng Linshan ang hahalili sa kanya. Kapag nagkasala ang alagad, hindi maaaring mapawalang sala ang guro. Ikaw mismo ang magdadala ng katawan ng Suwail na alagad na ito upang magbigay ng paliwanag sa matandang babae. Tinatanggap ko ang utos. Kanina, bakit sa tingin mo ay dapat siyang patayin? Nakita ko na maraming alagad ang nag-isip na tapat naman ang kanyang paghingi ng tawad. At sa sitwasyon ng matandang babae, kung susundin ang sinabi ng alagad na yon, baka hindi naman ito masamang bagay. Sabihin mo ang iyong pananaw. Ang alagad na nagkasala ay hindi talaga alam na nagkamali siya. Alam lang niya na malapit na siyang mamatay. Sa ugali ng alagad na yon, kung pakakawalan natin siya ngayon, tiyak na bababa siya ng bundok para maghiganti. At papatayin sila para patahimikin. Tama. At para sa matandang babae, ang makita ang kanyang kaaway, ay hindi rin magdudulot sa kanya ng saya. Kaya naman sinabi ko, dapat siyang patayin. Ang mga patakaran at reputasyon ng sekta ng Daxia Sword ay hindi dapat masira. Nagsisilbi rin itong babala para sa lahat. Ang antas ng iyong kultibasyon ay medyo matatag na ngayon. Guro, itatanong ko nga sana ito sa inyo. Bakit po ang Ki-Vortex sa loob ng aking dansyan ay kasing laki lang ng hinlalaki? Kahit kasing laki lang ito ng hinlalaki ngayon. Ito naman ang pundasyon ng iyong kultibasyon. Kapag napuno mo na ng Yuan energy ang iyong dansyan, lalawak din ang laki ng iyong dantian. Ang iyong dansyan. Ano ito? Guro, ano pong nangyari? May nagawa po ba akong mali sa aking pagsasanay? Paanong naging kasing laki ng banga ng tubig ang dantian mo? Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa iyong dantian? Ayos lang, napakabuti nito. Dahil matagumpay mo nang nagabayan ng Ki. Ang susunod mong dapat gawin ay pumunta sa aklatan ng Tianzu Peak upang pumili ng teknik na angkop para sa iyo. Sa ganitong paraan lamang magagawa ang hinihigop na Ki ng langit at lupa na maging Yuanli na magagamit ng sarili. Pakipakita po ang inyong pagkakakilan ng Jade Slip. Alagad ng Tianli Peak, si Liguan Qi po. Pasensya na po sa abala, senior brother. Ikaw pala, junior brotherly. Balita ko ay sikat na sikat ka ngayon sa sekta. Saan ka pupunta? Senior brother. Pupunta po ako sa pavilion ng mga aklat. Paano po pumunta roon? Pipili ka ba ng cultivation technique? Ang mga teknike na angkop para sa lightning spiritual root ay nasa pinakatimog na bahagi ng unang palapag. Maaari mo itong hanapin doon. Maraming salamat po, senior brother. Sandali lang, junior brother. Dahil pupunta ka sa pavilion ng mga aklat sa tuktok ng bundok. Sumakay ka na lang sa teleportation array. Marami talagang kakaibang bagay dito sa sekta. 5 puntos ng sekta. Pakiskan na lang po gamit ang iyong Jade Slip para makabayad, junior brother. Salamat po sa inyong kabutihan, senior brother. Ngunit ang teleportation array na ito, sasakyan ko na lang po kapag may sapat na akong puntos. Kawili-wiling bata. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nagwawalis ako? Ano po? Bulag nga po talaga ako. Bulag ka na nga. Bakit kailangan mo pang takpan ng basahang iyan? Natatakot ka bang makita ng iba kaya tinatakpan mo? Ang nabubulok kong binti nga, hindi ko kailanman tinatakpan. Lintik naman. Gulat na gulat ako roon ah. Salamat po sa inyong gabay, senior. Anong senior ka riyan? Isa lamang akong walang silbi. Masyado kayatang nakabasa ng mga kwentong bayan sa paanan ng bundok. Kaya kahit ang nagwawalis ay akala mo isang dakilang eksperto. Si matandang gaw talaga. Napakasungit at napakakakaiba ng ugali. Senior brother, kilala niyo po ba kung sino siya? Ay. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang pagtawanan ka. Talagang. Nabigla lang ako. Ayos lang po. Masyado po kayong magalang, senior brother. Ikaw ang alagad ng Tianli Peak. Si Liguan Qi, tama ba? Ang taong iyon.
Huwag na nga nating pag-usapan. Basta huwag mo na lang siyang kakausapin o gagalitin. Kung alam ko lang, sana ay sinigawan ko rin siya. Akala ko pa naman ay isa siyang nakatagong eksperto sa sekta. Ano pong ibig niyong sabihin, Senior? Bata, napakahusay ng pundasyon ng iyong body tempering. Kahit ako ay gustong malaman. Kung paano mo sinanay ang iyong katawan ng ganito. Ako si Lin Xianyan. Maaari mo akong tawaging Matandang Lin. Ako po ang alagad na si Li Guanqi. Nagbibigay galang kay Matandang Lin. Ikaw pala ang batang. Nagpagising sa 10th grade spiritual root kamakailan. Sikat na sikat ka ngayon sa buong sekta. Hindi ko naman po kailangan ang mga walang kwentang katanyagan na yan. Ang matayog na puno ay madaling mahanginan. Mabuti, mabuti. Matalas ang isip mo, bata. Huwag ka nang maghanap sa unang palapag. Nagbili na sa akin si Lukang yan. Binigyan ka niya ng pagkakataong makapasok sa ikatlong palapag. Ang sekta ng Daxia Sword ay nakatagpo ng isang mahusay na talento. Kumusta? Chen Jinpik. Yifeng. Shen Lipik. Li Guanqi. Nabalitaan ko ang tungkol sayo. Isang Saint Spiritual Root. Napakakaimbita naman. Ako na nagising ang King Spiritual Root. Ay hindi man lang nakagawa ng ingay sa likod mo. Gusto mo bang makipagpustahan? Tignan natin kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na antas ng pamamaraan. Ano ang pupustahan natin? Gawin natin itong 100 piraso ng low-grade spirit stones. Gawin natin itong papremyo. Naku! Hindi ko kaya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nararamdaman ang spiritual key. Naku naman! Di parang linamangan na kita niyan. Kapag ako ang nanalo, kukunin ko lang ang kalahati ng spirit stones. Kapag ako naman ang natalo, ang 100 spirit stones ko, mapupunta ng lahat sa'yo. Paano namang mangyayari yon? Nakahanda na ang pustahan. Sige na, sige na. Gawin natin kung ano ang sinabi ko. Muna ka na. Muna ka na lang. Nangangamba akong wala man lang akong mahawakan kahit isa. Sige na nga. Ako na ang mauuna. Napakasimple lang ng bagay na ito. Nasa bilis lang talaga yan. Medyo mahirap din pala ang bagay na ito. Napakabilis nito. Pilit ko lang din nakayanan. Nakakuha lang ako ng isang profound tire high-grade technique. Mukhang hindi ko maitatago ang spirit stones ko. Walang problema. Kung talagang matalo ka, kukunin ko lang ang kalahati ng spirit stones mo. Hay! Gusto mo bang bawasan ang bigat? Para tumaas ang bilis at liksi. Ngunit isang espada lang naman yan. Anak ng. Mas magaan na ang pakiramdam ng katawan ko ngayon. Salamat sa iyong pagiging bukas palad, kapatid na Ye. Medyo nakakahiya naman. Ikaw, ikaw, anong nangyari sa akin? Gaano ba kabigat ang kabaong ng espada sa likod mo? 500 yen. Ikaw ngayon. Pumasok ka na ba sa key condensation? Unang antas ng key condensation. Kung hindi ako pupunta rito sa oras na ito para maghanap ng pamamaraan. Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi ka naman nagtanong, Hindi ko na pakikialaman ang mga ito sa'yo.
Malugod kitang inaanyayahan na makipagpustahan uli sa akin sa susunod. Sa unang pagsusulit sa pagpasok pagkaraan ng 3 buwan. Gusto mo bang makipagpustahan uli? Ano ang pupustahan natin? Hindi ko pa naisip. Pag-usapan na lang natin kapag dumating na ang oras. Gusto mo bang iwanan kita ng ilang spirit stones para sa iyong kultibasyon? Ligtas lang. Pag uwi ko, hihilingin ko na lang sa pamilya ko na magpadala ng ilan. Hahaha, tara na. Sabay na tayong bumaba. Maglabas ka ng pera. 10 spirit stones. Matandang Lin. Hindi ko talaga kasalanan ang bagay na ito. Si Yefeng ang pilit na nakipagpustahan sa akin. Gumamit lang ako ng kaunting lakas. Ngunit walang problema. Sinabi ng aking kapatid na si Yefeng. Siya ang magbabayad nito para sa akin. Li Guanqi. May utang ka sa aking 10 spirit stones. Guro. Bakit po kayo nandito? Hahaha. Gusto ko lang makita kung anong teknike ang nakuha mo. Hahaha. Isang lumang piraso lang po ang nakuha ko. Hindi mo ba nakuha ang Hunyuan Shanli teknike na yon? Ayos lang yan. Kapag narating mo na ang Golden Core Stage. Isasama kita sa mga auction balang araw. Susubukan natin ang swerte mo. Para makahanap ng mas magandang teknike. Ang dahilan kung bakit ko pinili ang teknike na ito. Hindi ko pa po pwedeng sabihin sa ngayon. Tutulungan kitang ayusin ang mga problema sa teknike na ito. Ito ang unang beses mong mag-cultivate. Kailangang mag-ingat para walang maging aberya. Sige na, magsimula ka na. Babantayan kita rito. Naramdaman na ni Guanqi ang makapal na spiritual energy sa paligid. At sa sandaling ito, ang pinakamahalaga ay, kailangan niyang gabayan ang mga energy na ito, para tuluyang wasakin ang mga bara sa loob ng kanyang katawan. Kapit lang, huwag kang susuko. Panatilihing matatag ang iyong channeling. Ituon mo ang iyong buong atensyon. Mukhang bihasa ka na sa paggamit ng teknike na ito. Hindi ko na kailangang mag-alala sa iba pang bagay. Opo. Maraming salamat po, Master. Magpahinga kang mabuti. May gagawin pa ang iyong Master. Hindi ba dapat ganito yon? Sabi sa mga lumang kwento na nabasa ko noon. Sa mga ganitong klasing bagay. Hindi ba dapat may nakatira ritong matanda o kung ano man? Ang pagpili sa lightning spiritual route. At ang pagpili sa teknike na yon. Lahat ng yon ay dahil naramdaman ko ang gabay ng kabaong ng espada na ito. Imposibleng walang laman ito sa loob. Siguro. Kailangan ng patak ng dugo para kilalanin ako bilang amo nito. Hindi rin ba gumagana ang dugo? Imposible. Hindi dapat ganito. Siguradong kulang pa ang dugong ipinatak ko. Anong nangyayari rito? Hindi ba't kakalagpas mo lang sa susunod na antas? Bakit mo naisipang maglaslas at magpakamatay ha? Nakakalokang alagad ko. Anong problema ang kinakaharap mo? Heto. Uminom ka muna ng tubig. Master, bakit po kayo nandito? Guanqi. Kahit na nasa Golden Core Realm lang ang iyong Master. Kung may problema ka man, kailangang sabihin mo sa akin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Dito sa loob ng sekta ng Daxia Sword. Maliban sa sect leader. Kapag may nang-api sa'yo,
Kaya ng master mong ipaglaban ang katarungan para sa'yo. Master, ako po. Ayos lang yan. Magsalita ka. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na gumawa niyan. Ang apihin ang alagad ni Linanting. Hahaha. Ngayon ay masusubukan ko na. Nakarating na ako sa ika-6 na antas ng Ki-refining. Nararamdaman kong ikaw yon. Ang lumalamon sa enerhiya sa loob ng katawan ko. Kung may espiritu ka man, sana ay makapag-usap tayo. Ayaw mong magsalita, ha? Sige, lilipat tayo ng pwesto. Junior brother. Gabing-gabi na pero parang galit na galit ka pa rin. Anong gagawin mo sa likod ng bundok? Pupunta ako sa bangin. Kapag hindi ka pa rin kumibo, magpaalam ka na sa mundong ito. Kahit pa ang bagay na ito ay isang treasure na mas malakas pa sa langit. Kung hindi ko naman ito magagamit para sa sarili ko, walang pagkakaiba yan sa isang walang silbi. Lumayas ka rito. Hindi tatalab sa akin ang pang-akit mo. Wala kang karapatang magmay-ari sa akin. Ano ba ang karapatan? At ano naman ang karapatan mong magmalaki sa harap ko? Dahil lang sa ako ay natulog nang hindi ko alam kung ilang taon. At sa huli ay dahil lang sa'yo. Dahil lang sa isang tulad mo. Na magalit ako. Sa isang paslit na tulad mo. Mula ngayon ang yuan ki na nalilinang mo. Kukunin ko ang kalahati. Hahayaan kitang pagkatapos ng foundation establishment. Nagamitin ang isa sa mga espada sa loob. Lene. Paalam na sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Ano ba namang klaseng bagay ito? Isang espiritu ng espada lang naman na nagnanakaw ng aking yuan ki. Huwag ka ngang magmalaki riyan. Matanda. Ito na ang ikalawang beses na pinagbantaan mo ako. Walang hiyang babae. 3 beses lang kitang bibigyan ng pagkakataong magpakita ng pagnanais na pumatay. Kapag pinalampas mo ang mga pagkakataong ito, tiyak na papatayin kita. Ang apo ko ay nadadaan sa pakiusap, hindi sa pananakot. Kung gusto mong sumama sa kanya, pinapayuhan kitang magpakumbaba. CJ, ibabalik ko na sa kanya. Ano ngayon? Buntot ka na ba ng buntot sa akin? Pwede tayong mag-usap ng maayos. Maaari kong ibalik sa iyo ang lahat ng yuan ki na hinigop ko. Pakiusap. Maupo ka. Sino ka? Ang espiritu ng espada. Ang espiritu ng espada sa loob ng kabaong ng espada. Ilang espada ba ang mayroon sa loob ng kabaong ng espada? May pangalan ka ba? Sa ngayon, hindi mo pa karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Kung hindi mo alam kung ano ang itatawag sa akin, tawagin mo na lang akong espiritu ng espada. Ano ba ang 3 espada sa loob? Sa kasalukuyan mong lakas, hindi mo makakayang hawakan ang alinman sa mga espadang iyon. Marahil kapag naabot mo na ang Golden Core Realm, doon mo palang bahagyang makokontrol ang unang espada. Tungkol naman sa akin, huwag mo nang pangarapin pa. Hinahayaan kitang manatili sa tabi ko, Jaco, bilang isang espiritu ng espada. Bukod sa pagbibigay ko sa iyo ng yuan ki, ano naman ang mapapala ko sa iyo? Kultibasyon. Maganda ka nga sana. Pero hanggang tingin lang naman ako. Parang lugi iyata ako roon. Masyado ka namang nangarap ng gising. Ang ibig kong sabihin, gagabayan kita sa iyong pagsasanay sa hinaharap. May guro na ako. Iba ako sa kanya. Isang hamak na golden core lang naman siya. Kahit pa nakarating siya sa Nascent Soul noon, wala pa rin yon. May sira yata ang espiritu ng espadang ito. Parang may mali sa utak niya. Ang mga bagay na kaya kong ituro, walang sinuman sa mundong ito ang makakagawa. Ito ay ang karugtong ng kulang na manwal ng kultibasyon.
Ang ganitong basurang manual. Napakadali lang dugtungan at buuin. Ngunit ang manual na ito ay tugmang-tugma sa iyong espiritual na ugat. Kaya bago ka makarating sa deity transformation, hindi mo kailangang magmadaling magpalit ng manual. Deity transformation pa nga. May iba ka pa bang tanong? Wala na. Siyempre, walang problema. Gusto ko lang magtanong. Gaano pa karaming ki ang kailangan mong sipsipin? Diretsong hihigupin. Hindi ba ibig sabihin yan na ang makukuha kong ki sa pagsasanay sa hinaharap ay kailangang hatiin sa iyo ng kalahati? Ang pagkakataong ito ay para lamang sa aking paggising. Bago ka makarating sa foundation establishment, maaari ko muna itong hindi kunin. Pero pagkatapos nyon, kailangan mo na akong hatyan. Mamaya, maibabalik ko rin sa iyo ang lahat ng ki na sinipsip ko. Pero kapag kinakailangan, maaari mo pa rin akong bigyan ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong panatilihin ang aking espiritu upang hindi ito maglaho. Kung hindi, may 2 buwan na lang ang natitira. Bago ang unang pagsusulit sa pagpasok sa sekta. Kung magpapatuloy siya sa pagsipsip ng walang katapusan, tiyak na babagal ng husto ang bilis ng aking pagsasanay. Ano man ang mangyari, huwag kang mamamatay. Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon? Anong huwag akong mamamatay? Posible kayang nahulog na siya sa akin sa napakaikling panahon. Hindi naman siguro. Isang halimaw na madaling makapagbago at makapagsulat ng Earth grade technique ay may in love sa isang tulad kong nasa key condensation stage pa lang. May nangyari ba sa'yo? Nabalitaan ko kay Xiaoran na pumunta ka sa bangin sa likod ng bundok. Huwag mong isiping gumawa ng masama sa sarili mo. Kung mayroon kang hindi nagugustuhan, sabihin mo lang sa iyong guro. Wala po yon, guro. Pumunta lang po ako sa likod ng bundok para magtapon ng basura. Ikaw na bata ka. Sino ang tinatawag mong basura? Huwag mong masyadong pilitin ang iyong sarili sa araw-araw na pagsasanay. Ang pagsasanay ay isang mahabang landas. Huwag kang masyadong magmadali. Opo, alam ko na po. Guro. Kung wala kang gagawin sa susunod na 2 araw, maaari kang pumunta sa Mission Pavilion para kumuha ng mga misyon. Sa ganoong paraan, maaari ka ring bumaba ng bundok para maglakad-lakad. At mapalawak ang iyong kaalaman. Dahil magkasama na tayo ngayon, gagawin ko ang lahat para matulungan kang mapalakas ang iyong kakayahan. Gamitin mo ang iyong banal na pandama upang pakiramdaman ang kabaong ng espada. May isang espesyal na espasyo sa loob nito. Anong klaseng espasyo? Espasyo para sa imbakan. Lene. Espasyo para sa imbakan. Hindi mo ba ako masyadong minamaliit? Dito. Anong lugar ito? Subukan mong ilagay ang mga espiritual na bato sa loob ng pormasyon. Ito lang. Ngayon. Ang espasyo ng gambana kung nasaan ka. At ang espasyo sa labas. Ang takbo ng oras sa pagitan ng 2 lugar na ito ay 2, 1. Iyon ba ang iniisip ko? 2, 1. Tama. Grabe. Ito. Magkaiba ang takbo ng oras. Posible ba ang ganito? Paano ito naging posible? Bakit naman hindi? Subalit, ang 10 mababang uri ng espiritual na bato ay tatagal lamang ng 2 oras sa pinakamatagal bago ito tuluyang maubos. Kung ito naman ay katamtamang uri ng espiritual na bato, maaari itong tumagal ng 1 araw. At ang mataas na uri ng espiritual na bato naman ay tatagal ng 1 buwan. Maganda nga sana. Kaya lang ay napakagastos sa espiritual na bato. Kailangan mo pa ring magsumikap sa iyong kultibasyon upang maabot mo agad ang pagtatatag ng pundasyon. Kapag nagawa mo ng makalagpas sa pagtatatag ng pundasyon, magagamit mo na ang unang espada sa loob ng kabaong ng espada. Siyempre naman, hindi dapat malaman ng kahit sino ang kakayahang ito ng kabaong ng espada. Batang bulag. Ano ang pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Matagal na kitang hindi nakikita. Xiao Baozi. Gusto mo bang sumama sa akin sa Tianjin Peak para maglibot? Sige ba? Tayo na.
Munting mataba. Ang ganito kadaling misyon. Hindi mo ba muna dapat ibigay sa akin bilang paggalang? Bakit ba hindi ka natututo? Pasensya na po, Senior Brother Wang. Hindi ko po alam na gusto ninyong kumuha ng misyon nitong nakaraang 2 araw. Kung alam ko lang po, siguradong inagaw ko na ang misyong ito para sa inyo. Hindi na ninyo kailangan pang mag-abala. Mabuti naman at marunong kang rumespeto, bata. Senior Brother Lai. Sa iyo ang bagay na ito. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Bakit hindi mo kinuha ang misyong iyon? Ito na ang ikatlong misyon na inagaw sa akin ni Wang Dachun. Nagrereklamo ka ba? Nagrereklamo nga ako. Wala na rin naman akong natira. Hindi ba pwedeng maglabas ng sama ng loob sa isang kaibigan? Hindi pwede. Hindi ba't matagal mo nang piniling maging masyadong mabait? Kung ganoon, ano ang karapatan mong magreklamo? Dapat ay tanggapin mo na lang ang pagkatalo bilang isang biyaya. Kapag binasag ng iba ang mga ngipin mo, dapat mo pa rin itong lunukin. At pagkatapos ay ngumiti pa rin sa kanila. Iyan ang pinili mo. Ano ang karapatan mong magreklamo sa ibang tao? Kung sawa ka na sa ganito, tumayo ka. At gamitin ang iyong mga kamao para makipag-usap sa kanya. Hindi ako ang makakatulong sa iyo, kundi ang sarili mo lang. Ano ang nangyayari dito? Talisman ng paggapos ng kaluluwa. Maraming patayan ang naganap sa bayan ng Xinyon kamakailan. May kinalaman ka ba rito? Dakilang Master. Hindi po ako ang may gawa niyan. Sana po ay suriin niyong mabuti. Ang tanging ginagawa ko lang po ay maghintay ng mga taong sumisilong sa sirang templong ito, upang kumuha ng kaunting yangki, para lamang hindi maglaho ang aking kaluluwa. Hindi kailanman ako pumatay ng tao. Sa nakalipas na 20 taon, hindi ako kailanman lumabas kahit isang hakbang sa bundok na ito. Sana po, Dakilang Master, ay maawa kayo at palayain ako. Bakit naman ako maniniwala na hindi ka lumabas sa bundok na ito sa loob ng 20 taon? Dahil ang aking mga labi ay nasa likod ng bundok na ito. Kaya naman, hindi ko kayang lumayo ng higit sa 10 li mula sa aking mga labi. Kapag umalis ako, tuluyan ng maglalaho ang aking kaluluwa. Kung ganoon, nais mo bang pumasok sa reinkarnasyon ng Huangquan Realm? Maaari kitang gabayan patungo roon. Dakilang Master, maaari po bang pagkalipas na lang ng 2 araw ako pumasok sa reinkarnasyon? Anong klaseng pari ka? Sa tingin ko, isa ka lang huwad na pari na gustong manghuthot ng pera. Sa tingin ko nga, nandito lang siya para manghuthot ng pera. Hintayin na lang natin ang Dakilang Master mula sa sekta ng Daxia Sword. 3 araw ko nang inihahanda ang ritual na ito. Dapat ay lumitaw na ang mabagsik na multo kagabi. Malay ko ba kung bakit hindi siya sumipot? Aray, huwag sa mukha.